Akala ng lahat, simpleng guro lang ako sa probinsya. Pero sa bawat dilim ng gabi, mga nilalang na hindi mo kayang ipaliwanag ang siyang humahabol sa akin. Hanggang sa isang araw, natuklasan kong baka hindi ko lang sila kalaban, baka isa rin ako sa kanila. Ang kwento nating ito ay isang malikhaing pagsasalaysay na hango sa mga kwentong bayan at mga karanasan ng ilang tao. Ito ay para sa libangan at pagbibigay babala lamang. Anumang pagkakatulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Hindi natin layong siraan ang sinuman o anumang pamayanan. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may mga gabi na ang dilim ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang hangin ay malamig at sa bawat ihip nito ay parang may kasamang bulong na hindi mo mawari kung saan nagmumula. Sa mga oras na ganoon, ang mga aso ay tahimik, ang mga kuliglig ay humihinto sa kanilang huni, at tanging tibok ng sariling puso ang maririnig mo. Maraming taon nang usap-usapan dito ang tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng lahat, mga nilalang na nagtatago sa anino, mga gutom na mata na nakamasid mula sa dilim. Ngunit kakaunti lamang ang may tapang natanggapin na totoo ang mga ito. Isa sa mga kakaibang tauhan sa kwentong ito ay isang guro, isang simpleng lalaki na kilala ng lahat sa baryo bilang tahimik, disiplinado, at mapagmahal sa kanyang mga estudyante. Sa araw, siya ay isang haligi ng karunungan sa paaralan, nagtuturo ng mga aralin sa matematika at wika. Ngunit sa gabi, may lihim siyang papel na hindi alam ng karamihan, siya ay isang taga-subaybay, isang tahimik na bantay laban sa mga aswang na matagal nang naninirahan sa paligid ng kanilang bayan. Hindi siya isang mandirigma na hawak ay espada o baril, kundi isang guro na ang sandata ay kaalaman, tapang, at mga pamana ng kanyang pamilya na may kaugnayan sa mga sinaunang ritual at orasyon. Sa baryong iyon, maraming kwento ang umiikot tungkol sa mga bata na biglang nagkakasakit, mga buntis na nawawalan ng sigla, at mga hayop na natatagpo ang tuyot na parang walang dugo. Kapag may ganitong mga pangyayari, ang mga tao ay natatakot at nananalangin na lamang. Ngunit ang guro, imbes na matakot, ay tahimik na gumagalaw sa gabi, sinusundan ang mga bakas na iniwan ng mga nilalang na ito. Ang kanyang buhay ay doble, sa araw ay guro, sa gabi ay tagapagbantay. Walang nakakaalam kung paano siya nasangkot sa pagtutugis ng mga aswang. May ilan na nagsasabi na ang kanyang pamilya ay isa sa mga pinagmulan ng mga manunugis sa kanilang lahi, mga tao na isinumpa o binigyan ng kakayahan upang makita at labanan ang mga halimaw na hindi kayang harapin ng karaniwang mamamayan. Ang iba na may naniniwala na isang trahedya ang nag-udyok sa kanya, isang pagkawala ng mahal sa buhay na inagaw ng mga nilalang ng dilim. Ngunit walang katiyakan. Ang tanging malinaw ay ang kanyang paningin na tila laging naghahanap, laging nagbabantay, na para bang sa bawat sulok ng madilim na kalsada ay may kaaway na nag-aabang. Kung titingnan mo siya, wala kang mapapansing kakaiba. Isang payak na lalaki, medyo payat, hindi ang tipo ng tao na inaasahan mong haharap sa panganib. Ngunit sa gabi, dala niya ang mga sinaunang gamit, isang maliit na bote ng langis na may dasal, PC na may palaspas, at isang itim na notebook kung saan nakasulat ang mga kwento at babala ng kanyang mga ninuno. Dala rin niya ang isang simpleng lampara na nagsisilbing ilaw at proteksyon. Sa kanyang mga mata, hindi ito mga alamat lamang. Ito ay katotohanang kailangan niyang harapin gabi-gabi. Isang gabi, matapos ang klase, naglakad siya pauwi sa ilalim ng mapusyaw na buwan. Ang kalsada ay mahaba at walang tao. Ang paligid ay puno ng mga punong kahoy na animoy gumagalaw kasabay ng hangin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may kakaibang amoy na sumalubong sa kanya, isang amoy ng nabubulok na karne, matamis at nakakasulaso. Napatigil siya. Ang mga balahibo sa kanyang batok ay nagtindigan. Tumingala siya at napansin na ang mga ibon sa itaas ng puno ay sabay-sabay na lumipad palayo, para bang may tinatakasan. Hindi ka na nagtatago, mahina niyang bulong, habang marahang binubuksan ang kanyang bag upang kunin ang bote ng langis. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi siya nag-iisa sa gabing iyon. At doon nagsimula ang isang gabing babago sa takbo ng kanyang buhay. Ang mga aninong kanina lamang ay tila ordinaryo, ngayon ay gumagalaw ng hindi ayon sa direksyon ng hangin. Ang paligid ay tila humihinga, parang may mga matang nakatitig sa kanya mula sa kadiliman.
Ang tanong, handa ba siya sa kung anong susulpot mula sa mga lilim ng kagubatan? Sa mga sumunod na sandali, isang ingay ang pumunit sa katahimikan, isang malalim at nakapanghihilakbot na huni na hindi galing sa hayop o tao. Ang guro ay napahigpit ng hawak sa kanyang lampara, handang harapin ang hindi maipaliwanag na nilalang na sa wakas ay nagpakita ng presensya. Ngunit bago pa man siya tuluyang makagalaw, isang pares ng pulang mata ang biglang sumilay sa dilim, nakatitig diretso sa kanya, mata na puno ng gutom at puot. At doon nagwakas ang katahimikan ng gabi. Ang lampara ay bahagyang nanginginig sa kamay ng guro, habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na daan. Ang mga pulang matang lumilitaw mula sa mga anino ng kagubatan ay hindi gumagalaw, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng titig nito, parang hinuhubaran ang kanyang kaluluwa. Kumakabog ang kanyang dibdib, mabilis at walang kontrol, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang kanyang takot. Huminga siya ng malalim, at marahang ibinuhos ang ilang patak ng langis mula sa maliit na bote sa lupa, sabay bigkas ng mahinang orasyon na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Sa halip na umatras, ang mga matang iyon ay kumikislap ng mas mariin bago unti-unting naglaho sa dilim. Ngunit hindi iyon nagbigay ng ginhawa, bagkus, lalong lumakas ang kutob niyang sinusundan siya. Pinakiramdaman niya ang paligid. Sa di kalayuan, may tunog ng mga dahon na nayuyurakan, mga yabag na hindi tugma sa ihip ng hangin. Sa bawat hakbang niya, tila may isa ring hakbang na sumusunod, palaging isang dipa lang ang pagitan. Habang naglalakad siya, sumagi sa kanyang alaala ang kanyang kabataan. Bata pa lamang siya, naririnig na niya mula sa kanyang lola ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Ang sabi nito, hindi lahat ng nilalang ng gabi ay may iisang anyo. May mga lumilipad na naghahanap ng laman ng mga buntis, may mga nagtatago sa balat ng tao sa araw at nagiging halimaw sa gabi, at mayroon ding mga nilalang na puro mata lamang ang nakikita sa dilim. Noon, akala niya ay simpleng kwentong panakot lamang iyon. Ngunit isang gabi, nang siya ay 10 taong gulang pa lamang, nasilayan niya mismo ang isang nilalang na gumagapang sa bubong ng kanilang bahay. Hindi iyon isang panaginip. At mula noon, hindi na nawala sa kanya ang takot at paniniwala na may ibang nilalang na nakikisama sa mundo ng tao. Ang pagiging guro niya ay tila balanse sa kanyang dalawang mukha, isang ordinaryong tao sa araw, at isang bantay laban sa kadiliman sa gabi. Ngunit ngayong gabi, habang nag-iisa siya sa daan, hindi niya maiwasang isipin kung sapat pa ba ang kanyang mga natutunan. Sapagkat ang nararamdaman niyang presensya ngayon ay mas mabigat kaysa dati. Lumakas ang simoy ng hangin at kasabay nito ay ang kakaibang amoy na kanina pa niya nararamdaman. Ngunit ngayon ay mas matapang na, parang amoy ng dugo na matagal nang natuyo. Namilipit ang kanyang tiyan at pinilit niyang huwag magsuka. Tumigil siya sandali, tumingin sa mga puno at doon niya napansin ang isang kakaibang bagay. Sa itaas ng isang malaking punong kahoy, may anino na nakabitin, nakadapa at nakatitig pababa sa kanya. Hindi malinaw ang anyo nito, ngunit ang haba ng mga braso at ang baluktot ng mga daliri ay hindi maaaring tao. Parang kinilabutan ang hangin mismo nang gumalaw ang anino. Isang malalim na tunog ang umalingaw-ngaw, hindi sigaw, hindi huni, kundi parang pinagsamang iyak ng sanggol at ungol ng hayop. Tumindig ang balahibo ng guro. Dali-dali niyang inilabas ang maliit na pisi na may palaspas at itinali ito sa kanyang pulsuhan. Kung lalapit ka, hindi ako mag-iisa, bulong niya, halos para ipaalala sa sarili na may mga pananggalang siya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagdarasal, biglang nagsipagliparan ang mga paniki mula sa paligid. Daang-daang pakpak ang pumunit sa dilim, dumaan sa itaas ng kanyang ulo, at tila sinadyang guluhin ang kanyang isip. Napatakik siya sa mukha, ngunit nang ibaba niya ang kamay, wala na ang anino sa puno. Tanging ang katahimikan at ang lamig ng hangin ang naiwan. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit ngayon ay mas mabilis na, halos nagmamadali. Alam niyang hindi siya maaaring magpakita ng takot, ngunit bawat hakbang ay parang nagiging mas mabigat. At habang papalapit siya sa maliit na tulay na gawa sa kahoy, may narinig siyang mahina, halos pabulong na tinig mula sa ilalim nito. Maestro, napahinto siya. Walang sinuman ang dapat naroon. Ang mga estudyante niya ay mahimbing nang natutulog sa kani-kanilang bahay.
Ang mga kapitbahay niya ay bihira ring lumabas sa ganitong oras. Ngunit ang tinig na iyon malinaw at tila pamilyar. Maestro, muli nitong wika, mas malinaw na ngayon, ngunit parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang buong katawan. Tumungo siya, at sa pagitan ng mga siwang ng kahoy, nakita niya ang isang pares ng kamay na maputla, mahahaba ang kuko, at tila unti-unting umaakyat. Bumilis ang kanyang paghinga. Hinugot niya ang notebook mula sa bag at binuksan sa pahina kung saan nakasulat ang mga orasyon laban sa mga nilalang ng ilalim. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang una, isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang batok at naramdaman niyang may aninong tumayo mismo sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung haharap siya o tatakbo. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na siya nag-iisa sa gabing iyon, at ang mga nilalang na dati anino lamang ay nagsisimula ng magpakita ng kanilang tunay na anyo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ng guro na baka hindi sapat ang kanyang kaalaman para iligtas ang sarili sa gabing iyon. Nagpatuloy ang guro sa pagtayo sa lumang tulay, pinipilit na kontrolin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang mga kamay na kanina lamang ay umaakyat mula sa ilalim ng tulay ay bigla na lang naglaho, na parang walang bakas. Ngunit hindi iyon nagdala ng ginhawa, bagkus ay nag-iwan ng mas matinding kaba, dahil ang katahimikan ay tila mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Naroon pa rin ang aninong nakatayo sa kanyang likuran, hindi gumagalaw ngunit ramdam niyang ito'y nakatitig sa kanya, naghihintay ng maling galaw. Sa isang iglap, narinig niya ang kaluskos sa mga puno sa kabilang dulo ng daan. Mabilis, sunod-sunod, parang may kung anong tumatakbo, ngunit hindi tao. Ang mga yabag ay mabigat, halos pumuputok ang mga tuyong sanga at damo. Naramdaman niyang napapaligiran na siya. Ang lampara sa kanyang kamay ay biglang kumurap at ilang saglit ay muntik nang mamatay ang apoy. Dali-dali niyang binuhusan ng ilang patak ng langis ang mitsa, sabay bigkas ng isa pang orasyon. Ngunit kahit ang ilaw ay parang natatakot din, nag-aalangan kung dapat ba nitong ipakita ang nakatago sa dilim. Hindi ako nag-iisa, mahina niyang bulong para kumbinsihin ang sarili. Ngunit alam niyang walang kasiguruhan sa mga salitang iyon. Bigla niyang naalala ang mga estudyanteng naiwan niya sa baryo. May 2 bata na nitong mga nakaraang linggo ay biglang nagkasakit. Ang isa ay nawalan ng ganang kumain at tila nilalagnat gabi-gabi, habang ang isa naman ay laging umiiyak na parang may nakikita sa kanilang bakuran. Napaisip siya kung may kinalaman ang mga aswang sa mga batang iyon, at kung siya ba ang tunay na tinutugis ngayon o sila. Ang pangambang baka ang mga estudyante niya ang susunod na biktima ay dumagdag sa bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi na lamang ito laban para sa sarili niya, kundi laban para sa mga inosenteng wala pang kaalam-alam. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling sumulpot ang bulong, hindi na mula sa ilalim ng tulay, kundi mula mismo sa paligid ng kanyang tainga. Maestro, ngunit ang tinig na iyon ay iba-iba, minsang parang babae, minsang parang bata, minsang parang lalaking paos. Tila pinaghalo-halo ng hangin ang mga tinig ng mga kaluluwang hindi matahimik. Nagsimulang manginig ang kanyang tuhod, ngunit pinilit niyang tumayo ng matatag. Naramdaman niyang lumalapit ang anino sa kanyang likuran. Mabigat ang bawat hakbang nito, tila bawat galaw ay sinasadya upang maramdaman niyang wala na siyang ligtas na daan. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang ulo, at doon niya nasilayan ang isang anyo na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang katawan nito ay payat at mahaba, parang binatak ng sobra ang mga buto. Ang balat ay kulay abo na parang tuyong dahon, at ang mga mata ay malalim, walang puti, tanging dilim lamang. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang ngiti nitong abot tainga, nakalabas ang mahahabang ngipin na tila sabik na kagatin ang kanyang laman. Napaatras siya, ngunit naroon ang tulay na halos mabuwal sa kanyang bigat. Tumama ang kanyang paa sa gilid ng kahoy, at muntik na siyang mahulog. Mabilis niyang inangat ang notebook at binasa ang isang dasal na nakasulat doon. Ang tinig niya ay nanginginig, ngunit bawat salita ay puno ng desperasyon. Sa bawat bigkas niya, ang nilalang ay bahagyang umatras, ngunit hindi tuluyang nawawala. Sa halip, parang mas lalo pa itong nagangalit, ang katawan ay kumikilos na parang ahas na nakahanda sa pag-atake.
At biglang may narinig siyang isa pang tunog mula sa likod ng kagubatan, isang iyak ng bata. Mahina, pabulong, ngunit malinaw. Napahinto siya sa pagbabasa. Hindi iyon maaaring guni-guni lamang. Alam niya ang tinig na iyon, isa sa kanyang mga estudyante. Paano ito napunta sa gitna ng kagubatan? Sino ang nagdala rito? Naging masalimuot ang kanyang isip. Kung haharapin niya ang nilalang sa harap niya, baka hindi na niya mailigtas ang bata. Ngunit kung hahabulin niya ang tinig, baka iyon ay patibong lamang upang ilayo siya. Ang dalawang takot ay sabay na kumakain sa kanyang katinuan. Sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan, lalong lumalakas ang iyak ng bata at lalong lumalapit ang ngisi ng nilalang. Bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi niya alam kung dapat bang itaas muli ang lampara upang itaboy ang halimaw o sundin ang tinig ng estudyanteng tila humihingi ng tulong. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, may isa pang anino ang sumulpot mula sa kanan, isa na namang nilalang, ngunit ito'y mas maliit, nakayuko at gumagapang na parang aso. Ang dalawa ngayon ay parehong nakatitig sa kanya, at ang tulay ay nagiging mas marupok sa ilalim ng kanyang mga paa. Wala na siyang ligtas na daan. At doon niya naramdaman ang isang bagay na hindi niya inasahan, isang malamig na kamay ang biglang humawak sa kanyang bukong-bukong mula sa ilalim ng tulay. Mahigpit, malakas, at walang intensyon na bumitaw. Napasigaw siya, at ang lampara ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang gabi ay tuluyan ng naging kulungan, at ang mga nilalang na matagal na niyang sinusubaybayan ay ngayon sabay-sabay na nakaharap sa kanya. Ngunit sa lahat ng ito, ang pinakamalaking tanong na bumabagabag sa kanya ay, paano nakarating dito ang kanyang estudyante? At kung totoo nga ba ang tinig na iyon o isa lamang itong laro ng mga halimaw upang wasakin ang kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Ang malamig na kamay na nakakapit sa bukong-bukong ng guro ay humihigpit ng humihigpit, parang bakal na handang hilahin siya pababa. Sinubukan niyang kumawala, pinadyakan niya ang kahoy ng tulay, ngunit lalong tumitibay ang kapit. Sa bawat paghinga niya ay tila lumalalim ang dilim sa paligid, at ang mga halimaw na nakapaligid ay lalo pang nagiging malinaw. Ang mahaba at payat na nilalang na nakangisi sa kanyang likuran ay unti-unting yumuko, lumapit palapit, at ang mga matang walang puti ay nag-aapoy sa uhaw. Samantala, ang maliit na gumagapang ay nagsisimula ng umakyat sa tulay. Ang mga kuko nitong mahahaba ay humihiwa sa kahoy, nag-iiwan ng bakas na parang marka ng kamatayan. Naririnig niya pa rin ang iyak ng bata mula sa kagubatan. Ngunit ngayon, ang tinig ay tila hati-hati na, umaalingaw sa iba't ibang direksyon, kanan, kaliwa, at minsan ay parang nasa mismong ilalim ng tulay. Ang kanyang isip ay nagugulo, totoo bang may batang nasa panganib? O isa lamang itong kasinungalingan na nilikha ng mga halimaw para siya'y mas lalo pang magpanik. Ang bigat ng tanong na iyon ay lalo pang nagpahirap sa kanya, sapagkat alam niyang kung siya ay nagkamali ng desisyon, may inosenteng buhay na maaaring mawala. Pinilit niyang ibalik ang atensyon sa kasalukuyan. Itinaas niya ang lampara, at sa liwanag nito ay muling nakita ang nakangising nilalang, ngayon ay mas malapit na, halos maabot na siya ng mahabang mga daliri nito. Ang balat nito ay parang papel na manipis, at sa bawat galaw ay lumulutong, nagbibitak na parang tuyong kahoy. Ngunit kahit ganoon, ang lakas na lumalabas dito ay nakabibigla. Ang nilalang ay humakbang, at ang tulay ay umingit, para bang anumang oras ay bibigay ito. Sa sobrang takot, mabilis niyang binigkas ang isang orasyon mula sa kanyang notebook. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay halos hindi makalabas. Parang may bigat na nakadagan sa kanyang dibdib, pinipigilan ang kanyang hininga. Bawat salita ay pilit na lumalabas, at sa bawat pantig ay nararamdaman niyang mas lalong nagagalit ang mga nilalang. Sa halip na umatras, sila ay lumapit ng lumapit, sabay-sabay na bumabalot sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang ang gumagapang na halimaw ay halos nakarating na sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay pula at malaki, parang mga bumbilyang umaalab sa dilim. Nakanganga ito at mula sa bibig ay lumalabas ang tunog ng isang bata na umiiyak. Ang mismong tinig na kanina pa niya naririnig ay lumalabas mula sa bibig ng halimaw na ito. Napaatras siya sa gulat, ngunit naroon pa rin ang kamay sa kanyang bukong-bukong,
patuloy siyang hinahatak pababa. Naramdaman niyang gumagalaw ang kahoy ng tulay. May tunog ng pagkalas, parang mga pako na nahuhugot sa bawat pag-igik ng mga nilalang. Alam niyang kung mahulog siya, walang kasiguruhan kung ano ang naghihintay sa ilalim. Baka mas maraming halimaw, baka wala nang makakita sa kanya kailanman. Pinilit niyang kumapit sa hawakan ng tulay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang patuloy na hinahatak ng malamig na kamay mula sa ilalim. Sa desperasyon, ibinuhos niya ang natitirang langis sa kanyang lampara. Ang apoy ay biglang lumaki, sumiklab ng malakas at nagbigay liwanag sa buong paligid. Doon niya nakitang mas marami pang anino ang gumagalaw sa mga puno, mga hugis na nagmamasid, naghihintay ng tamang oras upang sumalakay. Ang dami nila ay higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang isa o dalawa ang kanyang kalaban, kundi isang buong hukbo ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Nanginginig ang kanyang tuhod. Nararamdaman niya na parabang ang mundo ay unti-unting sumasara sa kanya. Ang lampara ay kumikislap, tila malapit na ring mamatay kahit puno ng langis. At sa bawat pagkurap ng ilaw, nagbabago ang posisyon ng mga nilalang, minsan malapit, minsan malayo, ngunit laging nakapalibot. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag, iba-ibang kulay, pula, dilaw, berde, parang mga parol sa gabi, ngunit nagdadala ng puro takot. Maestro, muling bulong, ngayon ay sabay-sabay mula sa lahat ng direksyon. Ang mga tinig ay nagsanib, parang iisang malakas na alingaw na halos pumutok ang kanyang tainga. Napasigaw siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaba at desperasyong bumabalot sa kanya. At doon niya naramdaman ang isang bagay na mas masahol, ang tulay ay nagsimulang mabiyak. Ang mga tabla ay nag-umpisang bumigay, at ang mga kuko ng halimaw na kumakapit sa ilalim ay humihiwa sa kahoy, pinapadali ang pagguho. Alam niyang ilang segundo na lang, mawawala ang kanyang tinutungtungan. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang lalong nagbigay ng takot sa kanya. Sa kabilang dulo ng tulay, sa malayo, may nakita siyang anino ng bata. Hindi na ito nakatago, malinaw ang hubog ng isang batang lalaki, nakatayo at nakatingin diretso sa kanya. Ngunit ang mukha nito ay hindi maaninag, parang natatakpan ng anino. At kahit hindi gumagalaw ang bibig, naririnig pa rin niya ang malakas na iyak. Napatigil ang guro, nakatitig sa batang iyon. Ang tanong na bumabagabag sa kanya, totoo bang bata iyon na nangangailangan ng tulong, o isa na namang nilalang na umaakit sa kanya para sumuko sa dilim? At habang iniisip niya ito, naramdaman niyang ang kamay sa kanyang bukong-bukong ay umakyat na, ngayon ay nasa kanyang binti na, mahigpit at walang balak na bitawan. Wala na siyang oras. Ang gabi ay tuluyan ng naging bangungot na wala siyang takas. Ang tulay ay patuloy na nag-iinit sa bigat ng guro, at ang malamig na kamay na nakakapit sa kanyang binti ay umabot na hanggang tuhod. Pilit niyang kinakalag ang sarili, ngunit bawat galaw niya ay parang lalo pang lumalalim ang pagkakabaon ng kuko sa kanyang balat. Ang lampara ay kumukurap at sa bawat sandali ng kadiliman ay nakikita niyang mas lumalapit ang mga halimaw sa kanyang paligid. Ang maliit na nilalang na gumagapang ay halos nasa kanyang tabi na, ang mga mata nitong pula ay nagliliyab at ang bibig ay bumubulong ng tinig ng bata. Ngunit higit na nakapangingilabot ang batang nakatayo sa dulo ng tulay, nakatitig lamang sa kanya nang walang anumang reaksyon. Maestro, muling sambit ng tinig, ngunit sa pagkakataong ito ay nanggaling mismo sa batang iyon. Ang guro ay napatitig, ang kanyang puso ay halos tumigil. At nang maramdaman niyang parang gumalaw ang labi ng bata, doon niya napagtanto ang isang nakagugulat na bagay, ang bata ay hindi estudyante niya. Hindi niya ito kilala. Hindi niya kailanman nakita ang batang iyon sa kanilang baryo. Ngunit bakit pamilyar ang tinig? Bakit ganoon ang pakiramdam na parang narinig niya na ito noon pa? Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa isang iglap, naalala niya ang kwento ng kanyang lola, ang mga nilalang ng dilim ay hindi lamang kumakain ng laman. May ilan sa kanila na ginagaya ang tinig ng mga kaluluwa, ginagamit ito upang akitin ang mga tao. Ang bata na iyon maaaring hindi bata, kundi isang anyo ng mas masahol na nilalang. Ang kanyang utak ay umiikot, sinusubukang intindihin ang kabuuan ng sitwasyon, ngunit hindi niya maiwasan ang isang mapait na tanong, kung hindi bata iyon, ano nga ba ang totoo?
At saka dumating ang twist na hindi niya inaasahan. Ang kamay na kumakapit sa kanyang binti ay biglang nagsalita. Mababa, garalgal, at puno ng galit, hindi ka nakaligtas noon, hindi ka rin makakaligtas ngayon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang tinig na iyon ay hindi bago. Sa katunayan, ito ang tinig na ilang ulit niyang narinig sa kanyang mga bangungot mula pagkabata. Ang parehong tinig na narinig niya noong unang gabi na nasaksihan niya ang halimaw sa bubong ng kanilang bahay. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay imahinasyon lamang iyon. Ngunit ngayon, malinaw na malinaw, ang nilalang na matagal nang sumusunod sa kanya ay hindi kailanman nawala. Lahat ng kanyang laban noon, lahat ng kanyang paghahanda bilang guro at tagapagtanggol, iisa lamang pala ang ugat. Isang nilalang na tila matagal na siyang pinaglalaruan at ngayon ay handa nang tapusin ang lahat. Napakagat siya ng labi, ramdam ang dugo na umaagos mula sa sugat ng mga kuko. Ano ang gusto mo sa akin? Pasigaw niyang tanong, nanginginig ang boses. Ngunit imbes na sagot, isang nakapangingilabot na halakhak ang bumalot sa buong kagubatan, umaalingaw mula sa lahat ng direksyon. Ang mga halimaw na nakapalibot ay tila lalo pang nasiyahan, unti-unting nagsisiliparan at nagsisigawan, para bang nagsisimula ng isang handaan. At sa gitna ng kaguluhan, muling nagsalita ang batang anino sa dulo ng tulay, "Maestro, ikaw ang pinili." Ang mga salita ay bumaon sa kanyang isipan. Pinili? Ano ang ibig sabihin? Ang pakiramdam niya ay parang hindi lamang siya ang target, parang siya mismo ang dahilan ng lahat ng kababalaghan sa gabing iyon. Na baka matagal nang nakaukit sa kanyang kapalaran ang gabing ito, at wala siyang kawala. Ang bigat ng kanyang dibdib ay lalong tumindi at ang lampara ay tuluyan ng nagdilim. Ngayon ay wala na siyang ilaw, tanging buwan at mga matang nagliliwanag ang nagsisilbing gabay. Ang tulay ay halos bumigay at naramdaman niyang malapit na siyang mahulog. Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, ang mahabang nilalang na nakangisi ay biglang lumapit at inilapat ang malamig nitong kamay sa kanyang balikat. Hindi ito umatake, hindi rin siya tinulak. Sa halip, bumulong ito sa kanyang tainga, "Hindi ka guro, bantay ka ng isang lihim na hindi mo kayang tanggapin." Ang kanyang katawan ay nanlamig. Lahat ng iniisip niya tungkol sa kanyang papel, tungkol sa kanyang misyon, biglang nabaligtad. Ang pagiging guro na may lihim na tungkulin ay maaaring hindi simpleng sakripisyo, kundi bahagi ng isang mas malaking plano na siya mismo ay hindi batid. Sa puntong iyon, ramdam niyang wala na siyang kontrol sa nangyayari. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ang notebook na hawak ay halos mahulog sa ilog sa ilalim. Ang mga nilalang ay papalapit ng papalapit, at ang bata sa dulo ng tulay ay muling nagsalita, "Maestro, handa ka na ba?" Hindi na niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang mga halimaw na nakapalibot sa kanya, ang tinig na matagal nang sumusunod sa kanyang buhay, o ang katotohanang baka siya mismo ang ugat ng lahat ng kasamaan sa gabing iyon. Ano sa palagay ninyo? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, tatakbo ba kayo, lalaban, o susuko sa mga nilalang ng dilim? Sa palagay ninyo, makakaligtas pa ba ang guro, o simula pa lamang ito ng isang mas malaking bangungot? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba, dahil baka ang desisyon ninyo ang maging susi sa kung paano magpapatuloy ang kwento. Ang hininga ng guro ay halos hindi na niya marinig sa lakas ng tibok ng kanyang dibdib. Ang malamig na kamay sa kanyang balikat ay tila may bigat na umaabot hanggang kaluluwa. Lahat na nilalang na nakapalibot ay nakangisi, nag-aabang ng isang bagay na alam lamang nila. Ang batang nakatayo sa dulo ng tulay ay muling nagsalita, "Maestro, simulan mo na." Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas na bigla niyang naramdaman, ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang notebook mula sa kanyang dibdib at binuksan ito sa pahinang matagal na niyang iniiwasan, ang pahina kung saan nakasulat ang mga orasyon at dasal na iniwan ng kanyang lolo. Ang mga salitang iyon ay hindi para sa karaniwang pagtuturo, kundi para sa laban sa dilim. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang nilalang na nakahawak sa kanyang balikat ay sumigaw ng nakabibinging tinig. Ang sigaw ay tila nagmula sa kailaliman ng lupa, umaalingaw sa buong kagubatan. Ang tulay ay halos mabiyak at ang ilog sa ilalim ay parang kumulo. Ang guro ay napakapit ng mahigpit, ngunit sa halip na bumigay, lalo niyang idinikit ang kanyang paningin sa mga salitang nasa notebook.
Diyos na makapangyarihan, iligtas mo ako sa dilim. Nanginginig, ngunit buo ang kanyang tinig. Nagsimulang manginig ang mga halimaw sa paligid. Ang mga matang pula ay naglaho isa-isa, ngunit hindi lahat ay nawala. Ang ilang nilalang ay tila nagalit, lumapit ng sabay-sabay, ang mga kuko ay handang dumurog sa kanya. Ang guro ay sumigaw ng mas malakas, binigkas ang lahat ng salita sa pahina. Ang kanyang tinig ay halos mabasag sa takot, ngunit sa bawat bigkas ay parang nagkakaroon ng liwanag ang paligid. At doon nagsimula ang bangungot na hindi niya inasahan. Ang batang nakatayo sa dulo ng tulay ay biglang umiti, ngunit ang ngiti ay hindi inosente, ito'y ngiti ng halimaw. Dahan-dahan itong lumakad papalapit, at habang naglalakad, ang anyo nito ay nagbabago. Ang buhok ay nalagas, ang balat ay natuklap, at sa halip na bata, isang matandang nilalang ang lumitaw. Ang boses na pamilyar sa kanya, ang boses na matagal na niyang naririnig sa kanyang mga bangungot, ay sa wakas nagpakilala, ako ang iyong anino. Ako ang dahilan kung bakit ka nabubuhay sa takot. Nanlaki ang mga mata ng guro, ngunit hindi na siya umatras. Imbes, itinuloy niya ang orasyon, at sa huling bahagi ay isinara niya ang notebook at itinaas ito. Ang lampara, bagamat patay, ay biglang muling nagningas, at ang liwanag nito ay tumama diretso sa nilalang. Isang nakapangingilabot na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ang mga halimaw sa paligid ay nagsitakbuhan, ang tulay ay halos mabiyak sa lakas ng alingaw-ngaw. Ang guro ay halos bumigay ang katawan, ngunit pilit niyang pinigilan ang sarili. Ang liwanag mula sa lampara ay lumakas pa, parang apoy ng araw sa gitna ng dilim. Ngunit ang nilalang ay hindi tuluyang nawala. Bago ito natupok ng liwanag, tumingin ito ng diretsyo sa mga mata ng guro at nagsabi, hindi ito katapusan. Ikaw at ako ay iisa. At sa iglap na iyon, habang nawawala ang anino, isang malamig na hangin ang dumapo sa kanyang tenga. Ang mga salitang iyon ay hindi basta banta, kundi katotohanang nakabaon sa kanyang pagkatao. Siya ay hindi lamang guro, hindi lamang bantay, maaaring siya mismo ang pinag-uugatan ng dilim na kanyang nilalabanan. Nang tuluyang maglaho ang nilalang, ang tulay ay bumigay. Bumagsak siya sa ilog, kasabay ng mga piraso ng kahoy na nagkapira-piraso. Ang lampara ay nabitawan niya, ngunit hindi ito lumubog, sa halip, ito ay lumutang, patuloy na nagliliwanag sa ibabaw ng tubig. Habang tinatangay siya ng agos, nakatingin siya sa lamparang iyon, at sa kabila ng lahat, naramdaman niyang hindi pa tapos ang laban. Nang siya'y makaahon sa pampang, basang-basa at hingal na hingal, nakita niya sa kanyang palad ang mga bakas ng itim na marka. Parang paso, ngunit malamig. Dahan-dahan niyang naalala ang sinabi ng nilalang, ikaw at ako ay iisa. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng kagubatan na parang muling nanahimik, alam niyang ang tunay na bangungot ay hindi pa nagsisimula. Ang gabi ay muling bumalik sa tila payapang katahimikan matapos siyang makaahon sa pampang. Ang guro ay halos hindi na makahinga, nanginginig ang katawan, at ang kanyang mga kamay ay puno ng sugat at itim na marka na parang paso, ngunit malamig sa balat. Ang lampara, na tila may sariling buhay, ay nanatiling nakalutang sa ibabaw ng ilog bago ito, dahan-dahang lumubog na parang kusang nagpaalam. Nang tuluyang maglaho ang liwanag, naiwan siya sa dilim, tanging ang sinag ng buwan ang kanyang gabay. Habang naglalakad siya pauwi, ramdam niya na hindi na siya katulad ng dati. Ang bigat ng mga pangyayari ay parang nakabaon sa kanyang balikat, at bawat hakbang ay may kasamang takot na baka sa likod niya ay may muling sumusunod. Ang kanyang mga iniisip ay gulo-gulo. Ano ang ibig sabihin ng nilalang nang sabihin nitong ikaw at ako ay iisa? May dugong halimaw ba siyang dumadaloy sa kanyang ugat? O isa lamang siyang kasangkapan sa isang mas malaking plano na hindi niya kayang unawain? Nang makarating siya sa kanyang bahay, halos bumigay na ang kanyang tuhod. Binuksan niya ang pinto at napasandal, hinahabol ang hininga. Sa kanyang silid, inilapag niya ang lumang notebook. Doon niya napansin na ang pahinang ginamit niya para basahin ang orasyon ay nabura na. Ang mga salitang nakasulat noon ay tila sinunog, at ang natira lamang ay abo na dumikit sa papel. Parang ipinapakita na ang ginawa niya ay may kapalit, na ang kaalaman ay kinuha sa kanya bilang kabayaran. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay sa baryo na parang walang nangyari.
Ang mga estudyante niya ay pumasok sa klase, masigla at masayahin, walang kamalay-malay sa bangungot na kanyang pinagdaanan. Ngunit sa bawat tingin niya sa kanilang mga inosenteng mukha, nakakaramdam siya ng bigat. Paano kung ang dilim ay bumalik? Paano kung ang kanyang mga estudyante ang maging susunod na biktima? Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, narinig niyang muli ang tinig. Mahina, halos pabulong, ngunit malinaw, maestro, napahinto siya, nanlamig, at mabilis na tumingin sa paligid. Wala naman siyang nakita, kundi ang mga punong gumagalaw sa ihip ng hangin. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lamang iyon, dala ng trauma at pagod. Ngunit nang sumilip siya sa gilid ng daan, nakita niyang may maliit na notebook na nakapatong sa lupa, eksaktong kopya ng kanyang lumang gamit. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang malamig na enerhiya na pumipintig sa mga pahina. Sa pagbukas niya, may nakasulat na bago, ang laban ay hindi pa tapos. Maghanda ka. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa kaba. Sino ang nagsulat nito? Bakit ito biglang lumitaw? At higit sa lahat, bakit nararamdaman niyang ang sulat ay galing mismo sa kanya, ngunit mula sa isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kilala? Mula noon, nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang panaginip gabi-gabi. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang madilim na paaralan, hawak ang lampara at notebook, ngunit sa halip ng mga estudyante, mga anino ang nakaupo sa mga upuan. Ang mga anino ay unti-unting nagiging halimaw, at siya mismo ang nagtuturo sa kanila kung paano umatake. Tuwing magigising siya, pawis na pawis siya, at ang mga itim na marka sa kanyang balat ay tila lumalalim pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumigil sa pagiging guro. Mas lalo niyang pinag-igihan ang kanyang tungkulin, pinoprotektahan ang kanyang mga estudyante na parabang sila ang kanyang huling dahilan upang lumaban. Alam niyang darating ang oras na muling babalik ang dilim, at baka sa pagkakataong iyon ay hindi na niya ito kayang pigilan. Ngunit kung sakali, sisiguraduhin niyang hindi siya susuko, kahit pa ang halimaw ay nasa loob mismo ng kanyang pagkatao. At dito nagtatapos ang kanyang kwento, for now. Ngunit bago matapos ang gabing iyon, habang siya ay nakaupo sa kanyang mesa at nag-check ng mga papel ng estudyante, muling narinig ang boses. Ngayon ay mas malinaw na, mas malapit, na parang mismong nasa likod niya, hindi ka guro, ako ang guro, at matagal ka ng estudyante. Dahan-dahan siyang napalingon at ang lampara sa mesa ay biglang kumurap. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong nakaupo sa isa sa mga bakanting upuan ng kanyang klase. Tahimik, nakatitig at naghihintay. Ngayon, kayo ang tatanungin ko. Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin ng mga marka sa katawan ng guro? Siya ba ay nagiging isa na sa mga halimaw na kanyang nilalabanan, o isa lamang siyang biktima ng isang sumpa na hindi niya matatakasan? Sa tingin ninyo, makakayanan pa ba niyang ipagpatuloy ang kanyang laban, o sisirain siya ng dilim mula sa loob? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga opinyon, at sabihin kung gusto ninyong marinig ang kasunod na bahagi ng kanyang nakapangingilabot na kwento. Kung si Maestro mismo ang magpapatuloy ng laban, handa ba kayong sumama sa kanya sa dilim?